Top 5 ko sa Miss Universe Philippines confirmed candidates ngayong 2025. Alamin. Hello Parawalas, mabuhay. This is Keisa Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Keisa Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At syempre, ngayon ko na ilalabas for this week ang aking top 5. May nagbago ba? Sino ang umangat sa kompetisyon? Sino ang nalaglag? Sino ang nanatili? O, di ba? Kasi kung ang pagkakala mo last week, mag-recap tayo guys ha. Ang aking number 1 ay si Miss Eloisa Haot ng Laguna. Number 2 sa aking listahan ay si Miss Tyra Goldman ng Bohol. Number 3 ay si Miss Gabby Carballo ng Cebu City. Number 4 ay si Miss Yvonne Ortega ng Sindangan, Zamboanga del Norte. At saka number 5 po ay si Gwendolyn Soriano ng Baguio. Ngayon, sino ba ang nalaglag? Sino ang nanatili? At sino ang bagong pumasok? Dahil maraming mga returnees na nag-confirm ngayon sa kompetisyon ng sasali nga at maraming mga appointees. So, sino kaya ang top 5 ni Keisa? Excited na ba kayo? O, di ba? Siyempre, meron tayong mga bases when it comes sa pagpili ng top 5 ko. Dahil nalaman na natin ngayon na sa Thailand ang Miss Universe 2025 at gaganapin ito sa November 21, 2025. So, mas madali ng pamili ngayon kasi Asian country tayo. Asian country ang Miss Universe. So, parang very light lang naman, nagmamatter. Siyempre, when it comes sa audience, kailangan gusto rin ng mga Thai people, yung mga ipapadala natin doon ng bonggang-bongga. At alam naman natin kung ano yung mga bet ng Thai o Thai people when it comes sa mga kandidata dito sa Miss Universe 2025. Iko-consider ko rin dito talaga guys, yung hindi pulso ng tao, yung hindi gusto ng tao, iko-consider ko rin yung basta, i-consider ko dito yung kagustuhan at yung bet ng owner ng organization, which is si Hello the Universe, Kun-an, at saka si Raul Barocha. Raul Rucha, at syempre yung mga alagad niya dyan, kung sino ang mga gusto nila at kung ano ang gusto nila maipanalo at makoronahan ngayong 2025. Hindi naman limit sa kalaman natin kung ano ba talaga yung gusto nila, kung ano ang kailangang manalo o mga ganong level. Wala silang sinabi na ang inclusive ay papanalunin. So bakit pa ako magta-top 5? So ngayon, ito ang nakapasok for this week, February 9 ba ngayon? Yes, February 9, 2025. Ang number 5 sa aking listahan, Gabby Carballo ng Cebu City. O, diba? When it comes sa all aspect, meron talagang ino-offer si Gabby Carballo. Matangkad din. So, kumakabog din naman talaga siya sa competition. From last 2 weeks, number 2, tapos naging number 3, tapos naging number 5. Next week kaya, after the breast presentation, nasa top 5 ba kaya siya? Naku Gabi, pababa ka ng pababa ha, pero may tiwala pa rin ako sa iyo ng bonggang-bongga. Sana ay mai-push to the limit pa ang kapangyarihan ng Gabby Carballo ng Cebu City. Next, number 4 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. O, diba? Siya ang lone representative dito ng Bohol. I don't know sa mga next appointment kung may i-represent pa ng mga candidates from Bohol. Ewan ko lang po yung Tagbilaran or whatsoever pa. Basta, hindi ko alam. Hindi ko pa rin alam talaga. Pero may balita-balita ako na may, sabi ng manok, may balita pa daw.
may balita-balita pa talaga ako na may magre-represent pa ng Bohol sa mga susunod na araw. So abangan natin yun ha. Tagbilaran City, hindi lang para si Tyra Goldman ang magre-represent. So nilagay ko siya sa aking number 4. Last week number 2. Kailangan pang makitaan ko pa siyang more. Makikitaan ko pa siya ng pasabog para umangat pa siya sa competition. Number 2 na siya last week, bumaba siya ngayon kasi may mga nagsipasukan na magaling at talagang may pinapakitang ang king pang Miss Universe ang aura. Kaya number 4, Tyra Goldman ng Bohol. May number 3 sa aking listahan, kaka-announce lang ng bonggang-bongga. Ay nako, at feeling ko babalik ulit siya sa top 5 for today's edition, Poksaan edition ng Miss Universe Philippines. Number 3, Katrina Ligado ng Taguig City. O, diba? Sabihin man natin kung ano ang problema niya before, ay yun din ang problema niya ngayon. Pero when it comes sa performance, aabot talaga to ng 5. When it comes sa beauty, aabot siya doon sa dulo. When it comes sa galawan, aabot sa dulo. When it comes sa height, yung hinahanap ni Raul, ni Kunan, aabot siya sa dulo. So, maliki ang tiwala ko talaga at very confident ako na ito ang ipinadala ng Taguig dahil mukhang aabot ulit sila sa dulo. Oh, di ba? Nakakaloka ang Taguig. Sana magpa-pageant naman kayo next year, no? Huwag na puro appoint-appoint na lang. Pero dahil si Katrina Ligado yung in-appoint ninyo, ay hindi na ako maghahanas pa ng bonggang-bongga. Deserve naman talaga. So, number 3 ngayon siya sa aking listahan. Next, number 2 sa aking listahan. Charot. May number 2 sa aking listahan, Iliana Marie Aduana ng Siniloan, Laguna. Number 2, I think, sa first, tawag dito, sa first, mahangin guys, sa kakaloka. Malabas kasi ako. Sa first prediction ko, dahil sa kasabay ng pag-announce niya, ay number 2 kaagad. Sobrang taas niya na yon ng bonggang-bongga. In all aspect, full package, wala ka nang kailangang masasabi pa when it comes doon sa beauty, performance, skills, eksena, kung kakabog ba sa stage, wala ka talagang problemahin kay Iliana Marie Aduana. O sabi ng manok, wala ka talagang problemahin. Ang pinoproblema ko lang talaga ay yung height ba niya or yung beauty niya, magugustuhan ba ng Miss Universe organization ng bonggang-bongga. Kasi ang ganitong oriental beauty or ang ganitong very kasi siya Asian goddess, ganon. Yung beauty ni meron si Iliana Marie Aduana. So, ang Miss Universe ba nagpapanalo ng Asia? Kasi after 2021, Asia ang nanalo, di ba? After that, hindi na napunta sa Asia. So, kung magpakorona ba sila ng Asian goddess, ito ba? Ito ba si Iliana ba? Pero nakikitaan ko talaga siya ng potensyal. Malakas ang laban sa competition. Patuloy-tuloy lang yan at talagang masusungkit niya na ang number 1 sa aking listahan ng bonggang-bongga. Iliana Marie Aduana at number 2. Number 1 guys, ito na ang aking number 1. Siguro alam na ninyo kung sino siya. Charot! Diba? For sure hindi. May iba kayong iniisip. May number 1 sa aking listahan, ladies and gentlemen, Winwin Marquez. Charot. Hindi. May number 1 talaga sa aking listahan, Eloisa Haud. O diba? Syempre, kung hanap lang naman ni Halo, eto na matangkal, beautiful at prototype ng previous Miss Universe natin, wala nang iba kundi itong si Eloisa Haud. Nakikita mo na, kumbaga, sa lahat ng mga girls na ipinasok ko dito sa top 5 ko, siya lang ang least expectation ko. Kumbaga, konti lang yung ina-expect ko sa kanya. Mag-performance siya ng bonggang-bongga, ay matutuwa ako. Kasi dito sa mga iba na to, nakita ko yung mga previous performance nila sa mga national pageant nila and international pageant. Kung may ina-expect tayong mabigat at kakabog sa competition. Pero ito si Eloisa,
konting level up pa. When it comes sa com skills, medyo Waterloo niya talaga at kailangan niya talagang pag-aralan ang communication skills niya. Mag-aral ka kay Iliana o kaya dito kay Tyra o kaya kay Gabby Carvalho ng bonggang-bongga kasi medyo pageant pati talaga ang labanan ni Miss Eloisa Haod. By the way, mas better naman siya kay Katrina Ligado when it comes sa Q&A kasi she can speak, but not totally to the point na kasing level ni Iliana or kasing level ni Tyra o kasing level ni Gabby Carvalho. So, nilagay ko pa rin siya sa aking number 1 kasi mas matangkad siya, mas kabog yung gusto ko yung performance niya sa swimsuit, kumbaga lalaban, kumbaga may ilalaban at talagang may potential talaga na manalong Miss Universe Philippines. O, di ba? Siya pa rin for the 3rd consecutive weeks. Consecutive ba? Tama? Yes. Sa tatlong sunod-sunod na linggo, siya still, Eloisa Haod ng Laguna, ang aking number 1 sa aking listahan. Kayo guys, ano ang inyong violent reaction at ano ang inyong masasabi na si Miss Eloisa Haod ang aking number 1 next week? Kaya mananatili pa kaya sa number 1 after the press presentation? Naku, abangan ninyo yan. May mga darating pa, may mga i-announce pa, may mga sikat na beauty queen pa nasasali. So, abangan ninyo yan. Ako, nakakaloka. So, mananatili kaya dyan si Eloisa. Yung top 5 ko na nga ngayon, top 5 kaya siya next week or may malalaglag na. Ayun. Sa mga nalaglag ngayong week, kagaya ni Miss Sindangan at saka ni Miss Baguio, maglabas lang kayo ng materyales. Tingnan natin kung anong magagawa. After the first presentation, makikitaan ko din kayo ng mga materials and potential. So, pag kumabog kayo sa press presentation, for sure, babalik kayo sa aking top 5 sa Cruella, so Pageantry Top 5 Weekly. Ayan! There you go guys. Maraming salamat. Comment down below lang kayo sa inyong views and reaction at saka sa views and opinion and violent reaction para magkwentuhan tayo dyan sa comment section. Maraming salamat and this is my weekly prediction sa Miss Universe Philippines 2025. Hazel Ortega, paalam!